Hello mga kadipat, this is Don Patrick D. Paragular and you are watching Dipat TV. This Dipat's Tamiya League random video log is presented to you by LBC We Like to Move It and also brought to us by Tamiya Changi Online and the Quick Hobby Shop in the city of Malolos, Bulacan. Yosh! Hello mga kadipat, Don Patrick D. Paragular here for another random video log here on DTL. So it's DTL random blog number 43 overall in our playlist Dipat TV on Dipat TV, yes. Yun nga po, before we proceed, I would like to cordially invite everyone to please like, follow, share, and subscribe to all of my social media platforms. It's Dipat TV, Don Patrick Aguilar, and close parenthesis on YouTube, and on TikTok it's at Dipat Tamiya League, and also on Facebook, Dipat's Tamiya League Facebook pages, at Evening with Dipat Aguilar as well, and Dipat Aguilar. Yeah. Alright. So mga kadipat, number 43 ng ating video log ng sa ating DTL random vlog sa ating YouTube playlist natin. Oo. So pang-8 ngayong 2025 pang-8 na yan. This is our 8 number video log number 8 this 2025, and yan nga po yung yung pag-uusapan po natin. We will discuss regarding the ayuda that we have received. Special thanks as well to Mr. Irvin Meron Constantino and the rest of Tamiya Changi Online and the Quick Hobby Shop as well. Hopefully we see each other again at the races, and of course, yan nga pa, katatapos nga lang ng inyo pong lingkod do sa leg 4 ng TNR Cup. Kahit alam nang walang pag-asang manalo kung minsan. Kahit alam na ng ibang tao walang pag-asang manalo, pero ayos lang yon because we're not dealing with any personal glory right there. Laro lang naman tayo just for fun, of course. We're not looking for any personal glory right there. Instead, parang more of a hobby lang to ease the pressure from being a caregiver to my father, siyempre. Parang bawas amats lang. Bawas amats lang sa araw-araw nating pamumuhay na bahay trabaho at the same time salay. Yung trabaho nasa bahay, taga-alaga lang. kahit walang sweldo. Alright. So, ayan nga po, ito yung yudang natin, pag-uusapan natin for this edition, and the beneficiaries for this array of tune-up parts that I have bought. Oh, sorry. Yan nga po yung natabig, sorry. Alright, so ito yung mga beneficiary natin. Ito na ngayon yung aking stock plate. Ito yung stock plate ko, iisa-isain po natin. Ryuki, the Neo Vanquish BC chassis car. Yan yung isa sa mga basic, isa sa mga nauna kong isinali ngayong taon sa X-Stock category. Ang newest prototype po ng inyo pong lingkod sa ngayon ay itong si Merrick Logan. Logan ng nito pagdating sa God Logan ang dating nito sa X-Stock. Merrick siya sa Pro Stock, ngayon ay Logan naman sa X-Stock. So with the same colors yan, pastel blue. And yan yung isang prototype na ginagawa ng inyo pong lingkod sa ngayon. So hindi ko pa in-expect manalo to sa ngayon dahil marami pa nga itong kulang. On the other end, itong isa sa mga pinabeterano kong car, yung Scarlett, yung Project Scarlett. Ito nga po, yan, may mga bago ng modification na nga ito. Ito yung mga bagong modifications nga niya yan. Nilagyan ko na ng side stay, which is actually an FRP short reinforcing plate. I forgot the item number na, ano yung short reinforcing plate na yan. Nakalimutan. Ilalagay ko na lang dyan sa YouTube. Pag in-edit ko to at nilagay na sa YouTube yan, i-display ko na lang po rito. Naka-display na lang sa description kung ano yung
ginamit kong side stay kay Scarlett o sa lahat ng mga FMs actually, especially mga Strato Vector, hindi pala kailangan mag-cut, na hindi ko pala kailangan gawan ng cutting. Dahil nga ano kasi bawal talaga mag-cut, so tola sa X-Stock. So ayan nga po yon, yan, naka ano lang siya, naka short reinforcing plate. So at least masasabi na natin pwedeng ito yung perfect. Mamaya meron din siya matatanggap na item later on. And last but definitely not the least, ito yung nagdala sa akin sa third round. Actually, itong dalawang to, dinala na ako sa round 3. Sa third round ng X-Stock doon sa TNR Cup. Sa leg 2, itong si Scarlett ang nagdala sa akin sa third round. Nitong katatapos lang na leg 4, ito namang si Neon Sarah or pwedeng Shibinit sa Shibinit ang pangalan niya sa Pro Stock. Actually, ano lang po to, yung lahat ng mga pangalan na pinagbabanggit ko mga kadipat, mga code names lang po yun. Sinadya ko lang lagyan ng mga code names. Para hindi ako ma-confuse talaga kung ano yung inaayos kong mga auto. So, ito yung si Neon Sara as X-Stock, dinala ko sa third round. Talagang medyo kaso late na rin akong nakawi dahil akala ko tutuloy yung backstock. So, unfortunately, na-cancel. So, yung X-Stock lang ang natapos. Alright, so itong apat na beneficiary na to, ito yung X-Stock plate ko sa ngayon. At yun ang makakatanggap ng ayuda, ng mga ayuda na nakapaloob dito sa ating LBC package that we have received early on. So, when we return, i-discuss ko na po rito what is inside this LBC box that I have received earlier today. Alright mga kadipat, once again, Don Patrick B. Paraguila here for our continuing discussion of our video log number 43 here on DTL Random Vlogs. And yan nga po, sinadya ko lang talaga na yung itong umbrella o yung malaking payong na to, binaba ko dahil masyadong maaraw doon sa likod, masyadong maliwanag yung background. So for this edition of DTL Random Vlogs, I'm about to open this up. Itong na to, madali na naman buksan to anyway. So I have my cutter with me. I have my cutter in handy just to open this kila box. Once again, special thanks to Tamiya Changi Online and the Quick Hobby Shop in the city of Malolos, Bulacan. Hopefully maka-walk-in naman ako nabili. Yung o-order ako pero walk-in. Ibig sabihin yung talagang personal akong harap. Gusto ko talaga hopefully sa ilang araw, actually 1 week to go before my birth month. So next week it's already my birth month. So ano pala, ang Dipats Tamirix Tag Motor Conference pala magsisimula na ngayong Miyerkules, sa susunod na Miyerkules, July 2, bago po tayo tumungo sa ating DNR Cup Leg 5 for our continuing DTL on tour. For continuation of DTL on tour, that is. So mga kadipat, ayan na nga po, madali ko na nga buksan to dahil ano lang naman, array of tune-up parts lang naman ang laman nito, kaya ganito lang kalaki yung aking box. So without further ado, it's now time to discuss. Wala nang countdown. Wala na yung mga 5, 4, 3, 2, 1, wala na yan, wala na. Dahil ano lang naman to puro mga array of parts. So ayan, kaya sige. So ito na nga po, bubuksan na nga natin right away. So, konti lang naman. Sige, iyan ko na lang para mabilis. So, papasadaan lang po natin na mabilis itong video log number 43 para sa continuing improvement ng ating mga auto, especially for X-Stock. X-Stock or Basic Max category. Alright. So without further ado, it's now time to discuss immediately. Let's discuss right away what are the tune-up parts that we have that D-Pat Aguilar bought. So first up, first to show you here are ito na yung una nating ipapakita na part ay ito. Alright, yun, nag-sound effect pa. Hirig! Alright, so ang una nating item na ating i-discuss sa inyo, yan, the first item that I will reveal for this edition is the hex mount set with 10mm and 15mm lengths. And ang item number po nito is 1
15395. Once again, this is 15395. Itong item na to binili ko na hex mount set. Actually, una kong na-encounter ito sa The Brickyard, Bertis North, na katapat lang po ng Veterans Memorial Medical Center, kung saan nga po na, yun nga po yung masaklap nga lang na na-hospital yung aking ama at kinailangan ko siyang bantayan hanggang sa gumaling siya at makalabas kami ng ospital. Pero, yun, pag may pinapabiling gamot na wala sa pharma nun, pharma ng BMMC, yun, doon ako pumupunta either sa, either doon sa Mercury Trinoma or sa Watson's Bertis North, na wherein yung katapat ng Watson's Bertis North ay the Brickyard North. So shout out to the Brickyard North as well. So doon ko unang na-encounter itong part set na to, 15395 hex mount set, 10 and 15 mm in light. Alright, yung haba, yung ibig sabihin ng 10 and 15 na yun. Ito, ang part na ito, gagamitin ko to sa, gagamitin ko tong part na to sa lahat ng X-Stock. Actually, lahat ng X-Stock, particularly sa mga CFM, Super 2, basta yung mga X-Stock na CFM at Super 2 na meron ako, yun. So, most likely, si Scarlett at Neon Sara makikinabang dito. Although, ano to, parang option. Parang optional part lang to. Para sa mga future na buo ko ng X-Stock. So, dun ko ilalagay yung mga yan. Itong mga hex mount set na pinakita ko po in this edition. The next part to reveal are these countersunk screws with lengths of 6, 8, and 15 millimeters. Yan. Ayan. 6, 8, and 15 millimeter length. Itong, ano na to? Itong, anong tawag dito? Stainless steel countersunk screws. Yan, yung haba nila 6, 8, and 15. Item number 15527. Once again, this is 15527. The stainless steel countersunk screws with 6, 8, and 15 millimeter length na haba. Yan nga po, pinakita ko na sa likod. Ito nga po yun. 6, 8, and 15. Yung pinakamahaba, 15 yun. Madali lang tandaan. Yung pataas na yon, ganun yung haba niya. 6, 8, and 15 millimeters respectively. Alright, so again, itong gagamitin na to na itong mga counters ng parang lang to, parang dagdag na tornilyong gagamitin sa mga X-Stock at sa mga Speedtech RTRs na gagawin ng inyo pong lingkod at sa, syempre, sa sa open class kung sakali mang maisipan ko magbuo ng open class. So, in case of emergency, at least may magagamit pa ako. So, general use ng mga X-Stock at mga open class Speedtech. Yan. Itaas ko ng konti yung ating umbrella dahil masyadong madilim. Alright. Ayan. Nakikita na rin. At last. Torok. Next item to reveal. Random lang po yung pili ko rito, random lang to yung bunot ko rito, Alright. The next item to reveal are these cap screw sets. 2mm cap screw set. Yan. Malabo. Durug. Agi, katawan. Yan. Agi, latan. Alright. The next item natin, ito yung cap screw. Ayan. Cap screw set, 25 and 30 mm length with an item number of 15454. Again, this is 15454 2mm cap screw set na gagamitin ng mga X-Stock ko. Lahat ng mga X-Stock cars ko at Speedtech cars, open class cars, yan. General use. Again, likewise, tong kagaya rin ng 15527 at 15395, general use to para sa akin ng mga X-Stock, Speedtech, open class RTRs na pwede ko pong gawin. Yan, so yun yung yung lahat ng nandito sa nakapaligid dito, yun yung makikinabang niya sa na yan, Alright. So itabi ko na lang muna for the meantime dahil halos lahat naman sila makikinabang dyan. Okay. Next. Pengay. Hey. Wala ba? Taas ko na nga lang. Sandali lang. Taas ko lang muna to.
Masyado ng ano eh. Masyado ng mababa. Yan. Ayan, siguro naman makikita na. Ayun. Yun. Dapat pala dito ako sa side na. Dito pala ako sa side dapat. Okay, pwede natin ibaba. Ayun. Ayun! Yun. Ayan, ayos. Okay, dito tayo mag-stay para sigurado. Okay, para pag inedit sa sa YouTube, nandun yung naka left align na yung natin. Okay. Or right align, pwede rin. Sige. Next item to reveal. Yan. Actually, there are 7. I think there are 7 tune-up part sets that I have here. Yes. So, nakatatlo na tayo. So, ang next part to reveal, there are only 4 left actually. Diyos me, guy. Yan, salamat sa Diyos. Nabusog pa rin. Kahit pa paano. Nakakaraos araw-araw. Alright. Next to reveal, double aluminum rollers commonly used for X-Stock, Speedtech, and open class cars. Actually, more on X-Stock talaga yung ating talakayan ngayong edisyong ito sa ating DTR Random Vlogs. Again, 15398 is the item number of this double aluminum rollers. Yun yung parang default number ng DAR. Actually, may mga lightweight DAR, meron din yung mga decolor, mga ganyan. So, ito yung default item number niya, which is 15398. Again, this is 15398 double aluminum rollers to be used by the X-Stock cars, particularly para kay Neon Sara, parang reward. So, let's just say na parang reward na to dito kay Neon Sara. Itong DAR na to. In place of this green. Para palitan ko tong mga kulay green, babalik ko na kay green peno to. Hiniram ko lang kasi ito kay green peno, yung gun blaster ko na kulay green. So, para mabalik ito na yung bago niyang gagamitin, itong DAR na to. Si Scarlett naman, babalik lang sa dati, palitan lang sila ni Ryuki. Dahil yung sina Ryuki at si Neon Sara yung nagpasok sa akin sa mga sumunod na bahagi ng TNR Cup Leg 4. Yan, congratulations sa dalawang ito. Magandang laban na pinakita. Yun nga lang, ito si Ryuki na na triple KO. Buti na lang nga tabla, nauwi lang sa tabla. Yun nga lang, eliminate kami tatlo. Ni Art tsaka ni Jay Darrell. Shout out kina Art Paragas at tsaka kina kay Jay Darrell. Yan, shout out sa inyo. Yan, mga suki. Mga suki sa video logs natin every Friday sa An Evening with Deepak. And also dito sa mga random vlogs na pinapakita natin on our social media platforms. Yan. So again, ang DAR na to para kay Neon Sara. So ito na yung bago niyang DAR na gagamitin. Last 3 items to be revealed here. The next item to reveal is this pair of T-Mac 2020 low friction tires, medium size. Yan, yung low friction T-Mac 2020 tires na to, na ang item number ay 95545. Once again, ang item number nito 95545. Yan, 95545 ang item number nitong T-Mac 2020 low friction tires na gagamitin naman ni Scarlett. Yan, maroon low profile tires, T-Mac 2020. Nung T-Mac 2020 sa Taiwan. Yun din. Sa Taiwan din ginanap ngayong taon ang after 5 years nag-host ulit ang Taiwan ng T-Mac or Tamiya Mini 4-Wheel Drive Asia Challenge or Asia Cup. So, yan nga po itong mga tires na to. Ito na po yung kukumpleto kay Scarlett. So, ito si Scarlett, mapapalitan na yung tires niya sa likod. Ito, mapapalitan na po ito. Ito, mapapalitan na tong super hard niya rito. Nitong low friction tires na to. So, patas na pareho ng ganito. Kagaya lang din nito. Parehas na sila ng parehas na lahat ng 4 na gulong niya. Ganito na ang tires niya. So, itong T-Mac 2020, bibigay ko na to kay Neon Sara. Yun, yung pinakita ko na kanina. No. Alright. So, kay Scarlett yon yung ating mga LF tires na pinakita natin. The penultimate item that I'm gonna reveal for this video log is this Super X chassis FRP front plate and old school part since 1998. Ginagamit na po natin yung FRP front plate. Parang ito yung nagsisilbing front bumper na Super X at Super Double X chassis. Item number is 15242. Once again, this is 15242.
FRP plate for Super X, Super Double X, and all other chassis na gumagamit nito at nung FRP rear which is 15243. Ito karaniwan ginagamit na natin to as underplate or underguard for the speed tech, X-Stock, and open class races. So therefore itong ano na to, pwedeng kay Neon Sara ko rin ito ibigay. Oo, dahil nga po nakapag third round isa. Anyway, pwede rin kay Scarlett din yung isa. So, ano na lang. Siguro pwedeng ipairam ko muna to kay Merrick or kay Neon Sara. So, kahit sino dun sa mga X-Stock na nakapaligid dito, sa table ko ngayon, yun yung gagamit. Alright. Finally, but definitely not the least, is this Super One Super TZ Chassis Hollow Propeller Shaft with an item number of 15205. Once again, this is 15205. Itong Super One Super TZ hollow propeller shaft na ginagamit din ng ARVCBS at Super 2 chassis. Ito nga po yung gagamitin ni Merrick actually. Pwede rin kay Ryuki na to. Pwede rin ito na rin yung bagong hollow propeller ni Ryuki. Ibibigay ko na lang kay Merrick yung luma. Yung pinaglumaan niya na ito, pwedeng kay Ryuki ito ibigay dahil nakakailang panalo na rin siya. So, pwedeng ito na mismo yung ibigay ko dito. Ngayon, yung nanditong hollow propeller, pwede kong i-forward doon kay Merrick Logan. Kay Logan na. God Logan. Hinango ko yun sa yung Ninja Sentai Kaku Ranger, yung kulay blue. Yung Blue Ranger doon, yun yung kanyang parang Zord. Parang Zord niya. Ninja Zord. Walt Ninja Zord. Yeah. Sa Mighty Morphin Power Rangers, yun naman yung yung Walt Ninja Zord. Yung ginamit din ni Billy Cranston o yung Blue Triceratops Ranger. Yun din yung Zord ng Blue Kaku Ranger. Yung God Logan na yun. Beast God Beast Super Beast God Logan. Logan the Walt, the Blue Walt, yung kaya mag-teleport kung saan-saan, mabilis. Parang yun yung pinakamabilis sa grupo. Ayan. So, ito, again, itong 15205 item na to, ay item number na 15205, gagamitin na dito si Ryu. Alright. So, yun. So, yun yung mga parts na pinakita po natin. So, to summarize them up, pagbalik natin, i-summarize na po natin. Dahil naka-front cam ako ngayon, ibabalik ko na sa, to wrap up our video log for today, ihaharap ko po ulit dito sa rear camera when we return. Alright mga kadipat, so there you have it. Ito na nga po yung ating mga summary ng ating mga parts na ni-reveal po natin for this edition of D-Pats Tamiya League Random Video Log. Bago tayo tumungo sa ating Season 2 ng DTL SMC, wherein yung inyo pong lingkod nga mukhang hindi na pwedeng matulog sa hapon o umidlip man lang dahil kailangan ko na pong i-prepare yung magiging July 2025 track layout sa pagsisimula ng ating ikalawang taon ng DTL SMC. Alright, so to summarize our video log number 43, ito nga po yon. First up, we have to, i-clockwise ko na po na ganyan. So, first up, ito nga po, yung mga hex mount set, 15395, 15527, stainless steel counter sans screw 6815, at yung 2mm cap screw set, 15454, general use for all of these X-Stocks. And then on the other end, ang hollow propeller shaft, yung bagong hollow propeller na to, kay Ryuki yan na mapupunta. In place, itong papalitan dito na hollow propeller, pwede kong i-forward dito kay Merrick. Alright, pwedeng dito ko na i-forward yan. Para na sila nung mga non-FMs. Yung lahat ng mga non-FMs ko, iisa na lang yung para tig-iisa na sila ng hollow propeller shaft na ginagamit. Ang naiiba lang yung FM, which is si Scarlett. Ayan, si Scarlett nga, ito nga po yung gamit. Itong low friction, low profile tires maroon, TMAC 2020 edition, 95545. Yan nga po yung bagong gulong o tire ni Scarlett, replacing the TMAC 2020 super hard tires, which will be placed to Neon Sara, which will be installed to Neon Sara later on. Habang nag-download at nagre-re-upload ng ating mga Facebook live videos sa D-Pats Tamiya. Kasi nga po,
Bukas kasi, buburahin na ni Facebook o ni Meta yung lahat ng mga live video log ko since February. Before February, buburahin na lahat. Kaya minabuti ko po na ilipa, i-download siya and then i-re-upload. Then pag na-re-upload na siya, i-delete ko na po sa aking phone. So, ganun po yung ginagawa. So, pagpasensya nyo na po kung bakit parang throwback po tayo ulit. It's simply because of the new rules implemented by Meta on Facebook. Alright. And yan, finally but definitely not the least, ito yung mga underplates na yung FRP as underplate. Derived from super excessive front plate ng FRP na 15242 and also yung 15398 yung pinakahuli. So ibig sabihin yung mga double aluminum roller ko ngayon na 15398 kumpleto na, kinumpleto ko na ngayon. So 4 maximum, so naabot ko na yung maximum of 4 sets, so 4 pairs per roller. So therefore tapos na to. Ito na yung last na bili ko ng double aluminum rollers. Ngayon, yung mga may rubber ring, yun naman ang itutuloy ko. Tapos yung mga maliliit, yung 98, DA98 naman yung susunod kong itutuloy. Maliban na lang kung may mabili ako mga decolor. Kung meron mga decolor yon, ilalagay ko sa mga reinforced chassis, if ever. So, let's see. Let's see na lang, no? So, ayan, yung mga yan, kay Neon Sara na yung bibigay dito na yan. Ito, yung green na nandito, ibabalik ko na kay Green Penoy, which is actually my Gun Blaster Philippines Edition Kawi. Alright. So, once again, this will do it for our live video. Live tuloy. Hindi na pala live, sorry. Hindi na pala to live. Recorded na lang po pala. Hindi na to live sa Facebook dahil nga po masyado nang limitado ang pagpapakita ng mga live. Hanggang 1 month lang pwedeng i-ere. Unless i-download at i-re-upload. So, ang pinamaganda gawin para for life na nandun, i-download ko siya din, i-re-upload ko na lang sa specific page. Ganyan. Halimbawa, yung sa Dipat Aguilar ako nag-live dahil 175 followers. Kailangan kasi at least 100 followers ang Facebook page para makapag-live. Para makapag-live video, kailangan at least 100 followers. 100 followers dapat. So, doon ako nagla-live madalas sa Dipat Aguilar. Kaya lang, ang problema, ayaw na ni Meta ng naka-landscape, na yung ganitong nakahiga. Gusto nila kasi ng nakatayo, o naka-vertical sa hindi horizontal. Portrait na lang instead of landscape. Ayaw na niya ng landscape mode. Yun nga lang, masyado ng limitado. Masyado ng restricted. No? Sabihin na lang natin parang restricted na siya. Alright, once again, this will do it for our video log number 43 here on DTL Random Vlogs playlist on DPAT TV YouTube channel. And once again, this has been Don Patrick DPAT Aguilar for now signing up. And thank you so much to all who will watch, whoever will watch this video log anytime here on sa ating dito, magmumula dito sa Barangay Anola, sa aming tahanan, sa lungsod ng Ordaneta rito sa lalawigan ng Pangasinan, Republika ng Pilipinas. And once again, I remind everyone to stay safe and healthy, avoid negative vices, especially drugs and all other negativities around you, and protect yourselves at all costs and at all times from all negativities around you. Everywhere you go, no matter what you do, no matter what you say, always put God first. And as always, to God be all the glory and honor. God bless to all of us. God bless our beloved Maharlika nation, and God bless the entire world and all of us Filipinos across the globe. God bless Iran. God bless Israel. God bless US. God bless our very own Maharlika nation, and God bless the entire world as well. Sana po wala na po mangyaring away, gulo at digmaan. Mabuhay naman po sana tayo ng mapayapa, tahimik at mapayapa. Alright. So, let's, once again, I leave you a pleasant and a peaceful day to all of you. And as always, mahalin po natin ang Pilipinas at sama-sama po tayong bumangon muli at ipakita di malaki sa buong mundong tayo ay Pilipino, isigaw na malakas ang ating panalo. Taos puso, tagas no kahit kanino, pero sa mga panlulupig, hindi pasisiil. At anumang delubyo ang dumaan, lakad matatag mga kadipat. Once again, this has been another presentation of another DPAT's Tamiya League Random Video Log. And once again, Don Patrick DPAT Aguilar here, saying shukran to Sentak.